Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Tinukoy ni DILG Secretary John Vic Remulla na sa bahay umano ng Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro sa Quezon City na aresto si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon. Pero inaalam pa rin ang koneksyon dito. Samantala isang anggulo rin na maaaring may ibang identity at passport ang nagtatagong si resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Narito ang report. Inihayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na 16 na personalidad ang inisyuhan na ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan patungkol pa rin sa korupsyon at anomalya sa flood control projects. Paglalahad ni Secretary Remulla, 8 na sa mga kinasuhan ang nasa kustodiya ng pamahalaan na sina Gerald Pacanan, Jean Ryan Althea, Ruben Santos, Dominic Serrano, Felizardo Casuno, Juliet Calvo at Lerma Caico. Ang mga ito pawang mga opisyal at may pwesto sa DPWH regional offices o di naman kaya'y sa iba't ibang engineering office. Pinakahuli nga sa naaresto si Engineer Dennis Abagon ng DPWH Mimaropa na sangkot umano sa mga ghost projects sa Oriental Mindoro. Nasa kote si Abagon kahapon ng mga otoridad ng NBI sa isang bahay sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang vice mayor sa Oriental Mindoro. Reports were made that the house where he was arrested is allegedly owned by one vice mayor of Bansud, Oriental Mindoro. We are still verifying the authenticity of this information. Pero sa naturan din press con, kinumpirma ni Secretary Remulla na hindi na ito alleged. Hindi siya alleged. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine lang namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. So until we determine kung he was renting or he was being hidden, wala pa kaming definite statement kung ano ang status ng kanyang investigation. Samantala kabilang sa 16 na may arrest warrant mula sa Sandigan Bayan sina Zaldico, Timogen Sacar, Montresis Tamayo, Aderma Angeli Alcazar, Cesar Buenaventura, Consuelo Aldon, Noel Cao at Anthony Ngo. Kumpirmado din ni Secretary Remulla na maliban kay Zaldico, ilan sa mga akusadong nasa ibang bansa ang nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad ng Pilipinas. Duda naman ni Secretary Remulla kay Zaldico, may isa pa itong passport. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. May babala si Pangulong Marcos sa mga nadadawit sa kaso ng korupsyon sa flood control projects ng pamahalaan. Samantala, sinagot din ng Pangulo ang mga akusasyon ni Zaldico at ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Alamin yan sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillan. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Yan ang babala ng Pangulo sa ibang akusado sa kasong korupsyon na may kaugnayan sa mga anomalya sa flood control projects matapos mapasakamay ng National Bureau of Investigation ang 7 sa 16 na dawit sa kaso. Naniniwala ang Pangulo na kung susuko na ang iba, mas maayos nilang masasagot ang mga alegasyon na kanilang kinakaharap. Nagbabala rin ang Pangulo sa mga magtatangkang magkanlong o magtago sa mga akusado. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Mananatili sa kustodiya ng NBI ang mga naaresto habang 7 naman ang nananatiling at large o pinaghahanap pa. Kabilang dyan si former Party List Representative Zaldico at ilang opisyal ng SunWest Corporation na construction company na itinayo ni Ko. Sa press conference na Pangulo ngayong hapon, muli niyang hinamon si Zaldico na bumalik ng Pilipinas at harapin ang mga kaso ng graft na isinampa laban sa kanya.
For it to mean something, umuwi siya dito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Manatama naman ang tao yan. But come home. Come home. Sa parehong presko, natanong rin ng Pangulo ng reaksyon sa akusasyon ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na gumagamit umano siya ng illegal na droga. Napabuntong hininga pa ang Pangulo ng sagutin ito at sinabing nag-aalala na siya sa kanyang kapatid na hindi niya na makilala sa ngayon. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that you share by our cousins and friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about it. I hope she feels better. Sinagot naman ito ni Senator Amy sa Facebook post at sinabing dapat patunayan ng Pangulo na mali ang kanyang mga alegasyon. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Sa iba pang mga balita, Bagyong Verbena inaasahang maglalandfall ngayong hapon o mamayang gabi sa Caraga Region. Shearline nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Commander ng PNP Drug Enforcement Calabarzon at 14 na tauhan nito sinibak sa pwesto matapos ang umano'y pagnanakaw at panghahalay sa isang estudyante sa Bacoor, Cavite. At restaurant ng Brittany Hotel na kinilala kamakailan ng Michelin Guide, alamin. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.